Ang kagawaran ng agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon, isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo para sa ating mga magsasaka, mangingisda at iba pang gustong mapabilang sa sektor ng agrikultura. Ang programang bibigyan ng impormasyon patungkol sa mga programang pinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa ating mga magsasaka mula dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, JB Arhino. At ako naman si Dani Cadalos mula sa Department of Agriculture RFO 4A, Regional Agriculture, Fisheries and Information Section. Yan, na Agridani. Tayo, ang ating programa ay napakinggan sa tulong ating partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Botoc Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM at Kiss FM 95.1. At syempre Sir JV, tayo ay napapanood din live sa ating YouTube channel at official Facebook page at napapakinig din sa ating Spotify, Department of Agriculture RFO 4A. Yan, Agridani, welcome sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga naman sa iyo, Sir Yan, JV. salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. At syempre, panibagong araw, panibagong episode. Gaya ng ating mga nakaraang episode, may bibigyan naman tayong magsasaka na talaga namang kapupulutan ng inspirasyon at ng aral sa kanyang experience. At syempre, sa tulong mo, bagong butil ng impormasyon. At ang isa nga sa episode pa rin natin, o segment natin dahil ngayon ng ating programang DA Best. At ngayong araw, ibibigay natin isang programa, partikular na ang High Value Crops Development Program, Coffee and Cacao. At makakasama natin si Miss Mean Balmes. Yan, sa tulong ni Ma'am Mean Balmes ay papaliwanag sa atin o ibabahagi sa atin yung iba't ibang programa para sa ating mga magkakape at magkakao. At syempre, ano nga ba yung mga alternatibong pwede nilang gawin upang gawin itong pagkakakitaan o panghanap buhay. Mamaya yan sa ating programang DA Best. Pero bago yan, Sir JV, dumako muna tayo sa ating mga balitang nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakaran. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Patuloy na magpapaunlad ng kabuhayan ng mga kababayang katutubo hangad ng 4K program. Chiber Kagiklam magbabalita. Ang patuloy na pagpapaunlad ng kabuhayan at pagkakaroon ng kontribusyon sa produksyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga kababayang katutubo ang hangad ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program. Ito ang binigyang diin matapos ang DA 4K program Calendar Year 2023 Third Quarter Performance and Budget Utilization Review noong 9 hanggang 13 ng Oktubre sa Los Baños, Laguna.
Ito ay sa pangunguna ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A kasama ang National Program Management Office NPMO ng kagawaran ng mga representante mula sa lahat ng rehiyon sa bansa. Dito ay tinalakay at ipinakita ng iba't ibang rehiyon ang mga komunidad ng katutubo na kanilang tinutulungan, gayon din ang mga interbensyon na naibigay na at ibibigay pa at kanilang mga hiling o kailangan para sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad at pagsasaka. Ipinakita din dito ang kalalagayan ng mga pondong ginagamit para sa programa. Ayon kay National 4K Program Director Lucia Campomanes, sa patuloy na pagtakbo ng programa, hangad nila na magkaroon ng malaking kontribusyon ang mga katutubo sa produksyon sa agrikultura. Aniya, patuloy nilang aalamin ang mga pangangailangan ng mga katutubo kasabay ang walang sawang paggabay at pagsubaybay sa mga ito upang maakay sila sa pag-angat ng kanilang mga kabuhayan. Samantala, pinangunahan ni na DA4A 4K Program Focal Person Antonio Zara at Agricultural Program Coordinating Officer ng Laguna, Ani Buku ang delegasyon mula sa DA4A. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Mahigit 600,000 pisong halaga ng interbensyon ipinagkaloob ng DA4A sa mga FCA sa Rizal. Angelo Tasico, magbabalita. Aabot sa 603,382 ang kabuuang halaga ng mga interbensyon na ipinagkaloob ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa pamamagitan ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 Program at Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA noong 12 ng Oktubre sa Antipolo, Rizal. Binuo ito ng 1,000 manok at 15 kulungan mula sa BP2 program, 150 sako ng pakain sa manok mula sa AMIA at 400 punla ng kape, kakao, mangga at ornamental plants mula sa Bureau of Plant Industry o BPI. Ang BP2 at AMIA ay kabilang sa mga programa ng kagawaran na nakatuon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pagpapatatag nito laban sa nagbabagong panahon bilang suporta sa kabuhayan ng mga mamamayan sa komunidad lalo na sa mga nagbabalik probinsya. Ilan sa mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA na nakatanggap ay ang Tulungan sa Kabuhayan ng Kalawis Incorporated, Bunsuran Kalawis Women's League, Kalawis Punlaang Bayan Incorporated, Kalawis Agricultural Cooperative, St. Joseph Free Farmers Association Incorporated, St. Joseph Punlaang Bayan Agro-Reforestry Association, Marikina Watershed Kaysakan Association at APIA o APIA United Farmers Association Incorporated. Bilang pasasalamat ay nangako si Rowena Millare na Pangulo ng St. Joseph Free Farmers Association Incorporated na magiging ehemplo ang kanilang samahan sa pangangalaga ng mga binigay ng DA, partikular ang mga naiuwi nilang katutubong manok. Samantala, ang naturang pamamahagi ay pinangunahan ni DA4A Planning, Monitoring and Evaluation Division Chief at BP2 at AMIA Focal Person Maria Cecilia Ella Obligado kasama ang iba pang kawani ng kagawaran. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. DA4A, patuloy ang pagpapalakas ng pagbabaisan sa Calabarzon. Pagharmonisa ng mga datos tungkol sa produksyon isinagawa. Ang magbabalita, Jonas Palma. Upang patuloy na palakasin ang kabuhayan ng mga magmamais sa Calabarzon, sinagawa ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ang harmonization of corn production data ng Laguna at Cavite noong 10 at 12 ng Oktubre upang makalap ang kasalukuyang kalagayan ng pagmamaisan sa dalawang lalawigan. Ang pagbisita ng mga kawani ng DA4A Corn Program sa pamumuno ni RTD for Research, Regulations and ILD at focal person ng programa ay upang kapanayamin ng mga agricultural technicians at agricultural extension workers na nakatalaga sa mga bayan ng naturang probinsya. Ayon kay RTD Libaw, patuloy ang maigting na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa lokal na pamahalaan at nagpapasalamat sa serbisyong inihahatid ng mga agricultural technicians at extension workers na malaki ang parte sa pagpapangat ng kabuhayan ng mga magsasaka ng mais sa rehiyon. Nagbigay ng datos tungkol sa produksyon ng mais sa kanilang mga bayan ng mga dumalo sa pagpupulok. Gayon din, ibinahagi nila ang kasalukuyang kalagayan ng mga naipagkaloob ng mga interbensyon sa mga samahan ng magmamais na kanilang nasasakupan at ang updated na bilang ng lupaing nakalaan para sa pagmamaisan. Pagbabahagi ni Jesusa Malihan, Agricultural Extension Worker mula sa Silang Cavite, alam nila ang kabutihang dulot ng ganitong aktibidad. Aniya,
malaki ang tulong nito sa kanila upang mas maunawaan at maisagawa ang mga naiatas na gawain sa kanila bilang tulong sa mga magmamais at sa pagpapaunlad ng industriya ng pagmamaisan hindi lang sa kanilang bayan kundi sa rehiyon sa pangkalahatan. Katuwang ang opisina ng Agricultural Programs Coordinating Offices ng mga probinsya kasama ang mga pawani mula sa panlalawigang agrikultor at tukal na pamahalaan ay matagumpay na natipon ng mga agricultural technicians at agricultural extension workers at inaasahang mga impormasyon at mga datos na kanilang naibigay ay makatutulong ng malaki sa pagsasagawa ng planong tulong at suporta para sa mga magmamais at mga interbensyong ilalaan sa susunod na taon. Samantala, magpapatuloy ang aktibidad sa iba pang lalawigan sa rehiyon bago matapos ang buwan. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Saka. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayo alis at manatiling nakatutok dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best.
Ito po ang programang The Best na talakayang pangsakan ng Calabarzon. Daddy, kumusta naman? Yan, magandang araw po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At ako po si Agridaldal, Agri Dani. At syempre, noong mga nakarang araw, yung iba't ibang mga programa, syempre yung ating nakapag-usapan dito sa ating programa, pati kasama natin yung ating mga attached agencies, yung ating mga director. Ngayon naman, balik tayo sa ating programa dito sa DA4A at pag-uusapan nga natin ay ang High Value Crops Development Program, particular na nga ang coffee and cacao. At syempre, makakasama natin ang ating vocal person ng coffee and cacao, Dani. Miss Mean Balmes, yan, kumusta naman po ba si Ma'am Mean? Ayun, okay naman. Magandang umaga sa atin lahat. Yan, baka may mga gusto kayong batiin, ma'am, sa ating mga farmers, sa ating mga bosses. So, sa lahat po ng mga magsaka ng kakao at kape, magandang umaga po sa inyo lahat. And ma'am, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po ang pang-araw-araw natin mga gawain? Okay naman po, patuloy na naglilingkod po sa ating mga magsasaka. Siyempre, talagang pag magsasaka talaga di lang naman sa isang lalawigan. Talagang 5 probinsya ang ating nakahawakan na po. Lalo na malaking production dito ng high value crops. Ano nga, Sir JB? Yan, nabanggit mo na ang high value crops. Siyempre, pag-usapan natin before yung ating coffee and cacao. Ano nga po ba yung kumbaga mabigyan tayo ng overview? Ano nga ba ang kumbaga mandato o gawain po ng High Value Crops Development Program? So, ang High Value Crops Development Program, ito po ay isang batas na naglalayong masagot ang kahirapan at kasiguraduhan sa supply ng pagkain at makatulong sa sustainable growth ng bansa sa pamagitan ng pagpapalaganap ng produksyon at syempre po ay sa pagpuproseso o pangangalakal ng mga high value crops na kung saan po ang mga prioridad, mga priority commodity ng high value crops ay narito po ang ating vegetable, ang lowland and upland vegetable. Ganon din po ay syempre ang kape at kakao, mangga, pineapple, at yan din po ang saging. So yan po yung mga priority commodity dito sa Calabarzon. Yan, kung ako naman tatanungin talaga yung ilan sa paborito ko ay nasa Kape, kakao, nasa High Value Crops Development Program. Okay. At syempre, kung makapag-isipan natin o kung nakinig tayo kay Mamayan, kumbaga gaya ng ibang program, ang support natin nila ay mula sa production hanggang sa Marketing. Yes. Ano-ano po kaya ang mga suporta po na naibibigay po ng high value crops para naman po sa ating mga magkakape at magkakakao? Okay. So, pagdating po sa kape at kakao, yan nga po ang priority dito sa Calabarzon. Unang-una, syempre, pagdating sa production. Yun ang po ang nais natin na mapataas ang produksyon ng dalawang commodity dito sa atin sa Calabarzon dahil po ito isa sa dalawang commodity na may malaking potential dito sa Calabarzon para makatulong sa ating magsasaka. Ang pangunahin po diyan, syempre, ay ang sa production nga po, nabanggit ko, ay mga ayudang fertilizer. Ganon din po ay mga nakakatulong sa papanatili ng kanilang sakahan, katulad po ng mga pruning shear para po sa kanilang tamang pag-aalaga kasi ang kape at kakao ay nangangailangan po yan ng maayos na pangangalaga at patuloy na pagpupruning. Yan po isa sa napakahalagang activity, rejuvenation lalo na po ng kape dahil ang kape dito sa atin sa Calabarzon ay matatanda na. So para mapabalik natin yung mataas na ani nila, kailangang i-rejuvenate o pabatain natin para mas tuloy-tuloy na dumami yung production. Ganun din sa kakao at yan po ang pinakakailangan ng ating kakao, tamang pangangalaga, tamang pag-aabono para ang ating kakao ay mas makilala dito sa Calabarzon na nakikita man natin na tuloy-tuloy na nakikilala na ang Calabarzon pagdating po sa industriya ng kakao. Ganun din yung mga suporta na andyan din syempre yung source ng tubig. Kasi syempre pag nagtanim tayo, unang kailangan dito tubig syempre, di ba? At iyan po ay isa sa priority ni High Value na masuportahan natin yung mga farmer natin na mabigyan sila ng tamang pagpapatubig. At ganun din, syempre yung post-harvest. So, halaga po no, na dapat talaga pagdating pa lang sa post-harvest ay maayos na, di kalidad na ang ating mga napuproduce na kape at kakao. At syempre ay sa pagpuproseso, na siservisyohan natin sila sa pamamagitan ng pamigay ng mga processing equipment, mga processing facility, na kung saan po ang ating mga magkakakao at kape ay hindi lang ang nagsasaka, nagpuproduce ng cacao beans at ng coffee beans, kundi hinihikayat na natin sila na magkaroon ng value adding para kung sa ganon ay mabigyan na mas mataas na halaga
yung kanilang napoproduce. Yan, talagang nabanggit ni ma'am, may from garden tools sa processing equipment. Pero doon sa, syempre nabanggit natin yung tubig ma'am. Pagdating po sa mga infrastructure, may naibibigay din po ba yung high value sa ating mga coffee and mga facility para sa ating coffee and cacao farms? Opo, nagbibigay tayo dun sa mga may malalawak na taniman ng kape at kakao na kung saan nga ay mga solar power irrigation system ang nabibigay natin sa kanila para magtuloy-tuloy yung pamumunga, mas gumanda yung pamumunga at syempre ay mas tumaas ang kanilang mga ani. Kasi kung mapapansin natin Danny at mamaya sa pagbisita natin sa mga field, sa farmer, hindi pare-parehas yung kanilang mga taniman. Yung iba meron pa yung mga pahili ba ma'am o pataas hindi kumbaga constant yung supply ng tubig. Totoo po, kanina nabanggit yun na rin po na mayroong mga kailangang strategy na gawin po yung mga farmers para sa magandang produksyon ng kape at kakao gaya ng rejuvenation. Ano po kaya ma'am yung iba pa pong training po na naibibigay po natin para sa mga farmers po? So, syempre, ang mga training, nagsimula tayo dyan kung paano ang tamang pagtatanim, tamang pangangalaga, tamang paglalagay ng fertilizer kasi yun ay napakahalaga. At kung ang kanilang kape at kakao ay tumatanda na andyan na yung rehabilitation and rejuvenation na kung saan ay hindi natin pinapataas o pinapalago ng malago ang ating mga puno ng kape at kakao kasi doon nagbibigay sila ng mahinang ani. So, mahalaga yung mga training na ganon. Ganon din po yung mga good agricultural practices na napakahalaga dahil ang pinoproduce natin nila ay pagkain. So, kailangan ligtas yung mga pagkain na pinoproduce ng ating mga farmer. So, ibig sabihin pagdating po sa coffee at kakao, hindi talaga kailangan laging panataliin sila yung sobrang lago. Yes. Malalago yung mga sanga ng uba, sanga, tsaka yung mga dao. So, yung tinatawag nating tamang pagpupruning. Yung mga, matatanda. Buti pa yung mga kape at kakao, napapabata. So, yun ay napakahalaga kasi alam natin na nagkaroon tayo ng mga history na nakaapekto sa ating industriya ng kape, lalo na sa kape na pinataas nila ng pinataas, pinatanda nila ng pinatanda hanggang sa wala na silang maani, hindi na nila maani, kaya bumaba yung ating production ng kape. Yun ang isang importante dito sa larangan natin, yung history, yung pag-aaral. Baga talaga na itatama yung mga mali. Kaya ngayon, marami na rin po napapag-aralan ng mga magsasaka na pagpaprocess po bukod sa pag-aani lamang ng mga kape at kakao. Nung nabanggit niyo po kanina na may mga ginagawa po silang pagpaprocess ng iba't ibang produkto. Maaari niyo po bang i-share sa amin kung ano-ano po yung mga produkto na nagagawa po ng ating mga farmers ngayon? So, pagdating sa kakao, hindi na lang tayo gumagawa ng tableya. Yung ating mga processor, yung mga asosasyon, ang mga kooperatiba na nabigyan natin ng mga processing facility, hindi na lang tableya, kundi nag-eksperimento na rin sila at makikita man natin na maganda na yung kalidad ng chocolate nila. Mayroon silang 70%, 60%, and may mga iba-iba silang variant ng chocolate. So, hindi na sila tumututok lang dun sa tableya. And yun, and ang maganda din doon sa mga nagpa-process natin, yung kanilang cacao beans pa lang, yung kanilang dried fermented cacao beans ay di kalidad na. Dahil nga doon yung sa mga natutunan na training na hindi lang basta tayo proseso ng proseso, tinitingnan din natin yung magandang quality. At yan yung isa sa mga nasiservisyon nga nila yung taga-Louisiana, nakaka-proud kasi pagka nung last time na bumisita po ako talagang nabanggit nila yung High Value Crops Development Program na yung natutunan nila sa rejuvenation, nakuha sila bilang resource person at yun ang isa sa tumatak daw sa kanila na kumbaga bukod sa mga iba't ibang intervention, yung kaalaman. At last time, Sir JV, kung di lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, nakabili po kami ng para sa token sa events natin, mga ginagawa nilang lamp, mga brownies, at saka palaman sa tinapay na talaga namang nakakahanga na ganun na yung level ng ating mga farmer ngayon. Yes. At yun nga ang isa nating nais nga, yung mga pinoproduce ng ating mga cacao farmer, coffee farmer, yan na yung ating tatangkilikin, So, ang dami nang support local. So, lahat sila na nagpa-process, yun ang kinukuha nating token para din sa mga iba-ibang region.
At yun, ang isang example doon, parang puro experiences, no? Pero maganda kasi alam natin na yung kumbaga efforts ng ating agency talagang nag-emanate sa ating mga stakeholders. Kasi yung doon naman sa Kabuyaw, ma'am, yun din yung ginagawa nila. Kumbaga yung harvest ng ating mga coffee farmers, yun din yung ginagamit o binibili naman ng local government unit para sa mga bisita. Na kailangan maging example din sa ating mga iba't iba pang mga city or municipalities. Yan, at ito po ba para mabigyan din tayo ng overview, may ilan na po ba yung estimate as of today ng ating mga coffee and cacao farmers? So, ayan. Ang ating estado ng kakao, unahin natin ang kakao, Opo. Meron tayong, ito ay base siyempre sa official na kinukuha natin ng datos, PSA. Sa ngayon, ang may mataas na taniman o kinukuhanan ng ani ay naandito sa atin sa Quezon. Opo. So, yun ang may pinakamalawak na taniman ng kakao dahil alam naman natin na ang Quezon ay may pinakamalawak din na taniman ng niyog. Na kung saan ang niyog ay naandoon, halos magkapatid sila. Gusto ng kakao ay nasa ilalim sila ng niyugan. Ayun. At syempre, ang pagdating sa production, eh di syempre ay Quezon pa din, At ang napakaganda po riyan, yes, kasi napakalawak ng taniman talaga sa Quezon. And kagandahan din dito ay halos lahat ng bayan sa Quezon ay may mga asosasyon na, aktibong asosasyon ng kakao na kung saan sila yung nakakasama natin, nakakatulong natin para mas mapaganda natin, mapalakas yung industriya ng kakao sa Calabarzon. Yan, malinaw na nagwagi ang Quezon pagdating sa mga production at taniman. Okay. So yan, ma'am, nabanggit niyo na may mga established na tayo na mga asosasyon. Pero pagdating po doon sa ating mga nag-uumpisa pa lamang ng mga coffee and cacao farmers, paano po ba ang pwedeng maibigay natin mga serbisyo sa kanila? Siyempre, dun sa mga una na gusto nais na magtanim ng kakao, siyempre hinihikayat natin sila na sumali o magmiyembro sa mga rehistradong asosasyon para kung saan lahat ng intervention o serbisyo ng ating gobyerno ng DA ay sila'y mapasali. At ganun din, siyempre ay rehistrado sa RSBSA, number 1 yun. Yung birth certificate na natin magsasaka. Tama. Kasi yun ay patunay na ikaw ay isang magsasakang Pilipino. So yun. So yun, hinihikayat natin sila at nais din natin na turuan sila muna. Kailangan may tamang training para bago magtanim ng kakao para alam nila kung paano alagaan. Ating gawain. Yes, oo. Handang-handa na naman meron. Pagdating naman sa kape, syempre ang nangunguna na may pinakamataas na taniman o pinakamalawak na taniman ay syempre naandoon ang Cavite. At alam natin na ang coffee capital ng Pilipinas nga kung tutuusin ay nasa Cavite, nasa Amadeo. So pagdating sa production, nasa Cavite may pinakamataas natin na produksyon ng kape. Ang ating mga magsasaka ng kape ay may kabuuan na 14,367. So napakagandang numero dahil nakikita natin na patuloy na dumadami pa rin yung nagtatanim ng kape sa Calabarzon. Yan, talagang magandang indikasyon na magpapatuloy yung ating Clustering na rin tayo ngayon. Ma'am, nabanggit nyo kanina na merong kapatid ang kape at kakao. Ito ay ang coconut. Alam naman natin may mga programa DA4A tungkol dito. Ano nga po ito, Sir JV? At pagdating nga sa programang ito, meron tayong tinatawag na CFIDP o Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ano nga po ba itong CFIDP na tinatawag natin, mamaya? Okay, itong CFIDP o ito po yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o yung tinatawag nating Republic Act 11524. Ang batas na ito ay naaprubahan ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang CFIDP, ito ay naglalayo na magbigay ng direksyon at gabay sa maayos at epektibong pagpapatupad ng batas. Ang tanging makikinabang nito ay yung ating mga rehistrado na magniniyog. O di kaya yung mga nagtatrabaho sa niyugan. So, ang kailangan lang talaga dito, ang requirements talaga, ang pangunahin ay dapat rehistrado sa NCFRS. Yung ang ating magsasaka ng niyog o yung ating mga magsasaka ng kakao at kape ay rehistrado sa RSBSA, dapat sila ay rehistrado pa rin sa NCFRS. Okay. So, yung ating High Value Crops Development Program ay isa nga sa
implementing agency. So, ang atin pong tinututukan dito pagdating sa CFIDP ay yung mga magniniyog na may tanim na kape at kakao. Yun. So, ibig sabihin mo yung suporta na ibinibigay natin, kaparehas din naman nung sa normal na mga farmers ng kakao at kape. Yun nga lang, under ng coconut. Yes. Oo. Dahil itong batas na ito, ang pondo na kinuhanan nito ay yung Coco Levy Fund. Ito ay pera na naipon na nanggaling din sa mga niniyog na kung saan niya ang makikinabang talaga nito ay magniniyog. Kasi ito na yung pagkakataon na maibalik sa kanila yung pera na yon o yung Coco Levy Fund. Dito po mga sa CFIDP pagdating sa ating mga coconut farmers at syempre yung ating may mga kakao at kape sa kanilang mga taniman. Ano po yung mga suporta mismo na maibibigay natin under CFIDP sa kanila? Yun nga nabanggit ko kanina, pagdating sa high value, ang kasama dito sa programa ay yung kape at kakao. Kasi alam natin na ang nakatanim sa ilalim ng niyugan ay kape at kakao at yun yung may magandang potential na commodity. So, pagdating naman sa intervention, pagdating doon, syempre ang nais natin, yung ating mga magniniyog ay may mapagkukuhanan sila na kita. Habang sila naghihintay ng harvest ng niyog, mayroon silang ibang pagkukuhanan ng kita nila. So, nandun nga yung kape at kakao. And yun nga, pagdating sa production, syempre ang kailangan nila ay mapataas yung kanilang kita, ani ng kape at kakao. Naandyan po na mamahagi tayo ng mga fertilizer at syempre mga sa ayos ng taniman nila, yung pruning shear, pruning saw, grass cutter na makakatulong sa kanila. So yun doon pumasok ang ating high value crops development program na talagang para masiguro na tuloy-tuloy na may pagkakakitaan ng ating Bukod po sa mga suporta, ma'am, ano po kaya ang mga pwedeng abangan ng ating mga farmers na mga nakalatag niyo pong aktibidad sa ilalim po ng pagkakape, pagkakakao, pati na rin po sa pagninim? Yon. Ngayon nga, magkakaroon tayo ng Calabarzon, first Calabarzon Cacao Congress na kung saan ay iniimbitahan natin yung mga magsasaka ng kape, kakao, niyog, kasi naririto po sa ating event yung i-exhibit po nila, i-showcase nila na meron na silang produkto na galing sa kape at kakao. At yun po ay yung ating mga asosasyon, kooperatiba na ating sinusuportahan. Nabigyan na natin ng mga processing facility na kung saan ay doon nila ginagawa yung mga dekalidad na nila na produkto. Yan, tama-tama. Bukas na po ba yun? October 19. At ito pong ating first regional Cacao Congress dito sa Calabarzon ay magaganap na bukas. Kaya lahat po ay inaanyayahan ang ating pong mga nais na sumilip, bumili, tumikim ng ating mga produkto ng kape at kakao. Ito po ay gaganapin sa Laguna Cultural Center, Santa Cruz. At kayo po inaanyayahan. At para kung sa ganun po ay masuportahan natin itong ating first regional Cacao Congress. Yan, sama-sama na po tayo pumunta bukas. Nakaschedule na. Makitihim. Bukod po ma'am dito sa ating first regional Cacao Congress, ano pa po yung mga susunod na linggo? Yan, sa susunod na linggo naman po ay ating gaganapin ang ating first Calabarzon Coffee Cupping. So ito naman po ay para sa ating mga magkakape, sa mga mahilig magkape. Tikim-tikim lang po. Nandun po ang ating mga pampagising. Ang ating po mga magaganda na kalidad ng kape dito sa Calabarzon. So, ang lahat po ng inanyayahan natin ng mga asosasyon, kooperatiba, ay magpa-participate para ipakita na nandun na po yung kanilang magandang produkto na may pagmamalaki natin sa buong Pilipinas. Narito po ang pinakamasarap na kape sa Calabarzon. Saan naman po ito gaganapin, ma'am? At ito po ay gaganapin sa San Pablo Convention Center, San Pablo, Laguna lang po. Kayo po ay naanyayahan namin. Sige po, ay volunteer. Sasama po ako. Sa joke lang. Nangunguna sa pagkakape yan. Parehas kami yan. Kaya lagi kami magkasundo kahit saan tayo pumunta. Okay? At sa puntong ito, ma'am, hihingi siyempre, ingatan namin ng mensahe para sa ating mga stakeholders at siyempre yung ating mga interesado pa na kumbaga sumali sa ating mga inspirasyon, industriya ng ating pagkakao at pagkakape. Okay. Para sa lahat po ng magsasaka ng kape at kakao, patuloy po nating suportahan ang ating industriya ng kakao at kape dito sa Calabarzon upang sa ganun po ay patuloy nating maipagmalaki ang ating pong dating nawalang industriya ng
kape at patuloy nating maipakilala ang ating po nagsisimulang industriya ng kakao dito sa Calabarzon. Ma'am, salamat po sa binigay niyo oras sa aming Thank you po. Talakayang Pasakaan ng Calabarzon. Yan, gaya nga nasabi ni Mamayan, tuloy-tuloy lang ating pagkakape at pagkakawat. Siyempre, para tuloy-tuloy din ang impormasyon na ating matutulungan nating nakatutok dito sa Talamang Pagsakahan ng Calabarzon. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang nito maging sa mga hayop. Alam nyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagmumula ng vitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, aba, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon.
Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RISE Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Ay, alam mo Sir JV, hindi talaga kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakainom ng pampagising na kape. May sagot ako dyan. Pwede kang pumili sa Minantok East Coffee Growers Association ng Minantok Cafe. At isa nga dito sa nangunguna sa pagtatanim ng kape ay si Felix Angkaw, isang magsasaka scientista. At alam mo Dani, si Sir Felix ay simula bata pa lamang ay marunong nang magtanim ng kape sapagkat yung kanyang pamilya ay talagang magkakape. At ngayon upang mas dumami ang kanyang kaalaman ay nakipag-ugnayan siya sa ahensya kagaya nga ng DA, ATI, Cavite State University at iba pang mga government agencies. At yan, Dani? At yan, mabibili naman ang isang pack ng Minantok Kape ng Minantok East Coffee Growers Association sa halagang 200 pesos lang naman. At syempre, pwede rin silang makontak sa numero 0929-416-2534. Yan ulit natin, 0929-416-2534. At yan nga ang Minantok Kape ng Minantok East Coffee Growers Association. Kaya naman, mga subi, Bili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority, noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content, tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling, at ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pero hindi mo alam kung ano nga ba ito. Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbap ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang
ng kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Kakaunti pa lamang ang nakakakilala sa industriya ng kakao nang magsimula si Ginoong Pedrito Merhilla nang magkaroon ng interes dito. Sa walang pag-aalinlangang makinig, matuto at makihalubilo ay isa na siyang lider ng magsasaka at tumatayong pangulo ng isa sa mga malalaking grupo na magkakakaw sa Laguna, ang Louisiana Cacao Growers Association o LCGA. Totally po talaga dito sa aming bayan, ang kakao matagal nang kilala. Pero wala po talaga samahan. Ang kakao dito, pinababayaan na lang ng matatanda. Dahil nakakatikim nga lang kami ng tabliya tuwing piyesta ng bayan eh. Dahil doon inihahanda ng aming mga magulang na pati sa bisita, pinagluluto ng mga tabliya. So, nung magkaroon nga ng FFS, doon namulat ang ibang tao na kagaya namin nagka-interest sa kakao na aming payabungin at pagyamanin. Kaya kami nagtayo ng isang samahan. Bilang isa sa mga nangungunang manindigan sa pagbuo ng samahan ng mga magkakakaw sa Louisiana, nakita ni Ginoong Pedrito ang unang hamon sa kanilang tapatan, ang pag-aalinlangan ng iba pang magsasaka na sumali at ituring ang kakao na maaaring mag-angat sa kanilang kabuhayan. Mula sa mga paulang tulong ng pamahalaan ay nagpatuloy ang paglaganap ng samahan. Habang kami po ay nagtatayo, nag-organize ng samahan ng Louisiana Cacao Growers Association, na unang-una pong pagsubok dyan ay ang ibang mamamayan, hindi naman nila nilalat ang mga Louisiana. Marami sa magsasaka ang aayaw dahil ang katwiran nila ay ang kakao ay hindi pinapansin at walang market. So yun ang isang naging hamon sa kagaya namin nag-organize na dapat sa bandang huli maipakita namin na ang gobyerno ay hindi tumitigil para tulungan ang magsasaka. Ang unang naging intervention nga namin yung kami ay maturuan kung paano sa production baga, na kung paano kami magpatubok, paano magtanim, pag-fertilize. So, unang intervention po binigay sa amin, day training, then yung mga seedling and fertilizer. Una namin ng grupo, doon nakita ng ibang mamamayan ng Louisiana na kumikita na rin ng paunti-unti ang mga nasa asosasyon dahil nga yung kakao na matatandang puno ay nautay-utay na namin bilhin para i-process unti-unti sa pamagitan ng mano-mano. Upang mas lumago ang kooperasyon sa samahan at mas maparami pa ang produksyon, ay nakatulong kina Ginoong Pedrito ang pagka-cluster ng kagawaran sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2. Nagkaroon sila ng inspirasyon mula sa iba pang magkakao at nakita ang bisyon ng pangmatagalang epekto nito sa paglipas ng panahon. Bagaman po at yung F2C2 ay bata pa sa aming pandinig at yan po ay na-establish lang o nailunsad yung programa ng F2C2 2021. So, very familiar po ako dyan dahil ako po ay, nung panahon yun, ako po ang tumatayong MAPSI sa bayan ng Louisiana. Kanya, fresh na fresh sa aking isipan nung dumating iyan, na nakita ko marami talaga at malaking tulong sa isang magsasaka, lalo tigit sa lahat sa isang cluster na nangangailangan ng tulong, hindi lang sa production bagkus hanggang sa merkado. Nung marinig ko po yung programa ng tungkol sa clustering, isa sa agad pumasok sa isipan ko, talagang positive agad dahil kanya nga nagkaroon ng clustering, hindi para magkaroon ng kanya-kanyang
pagbebenta o kanya-kanyang pagpuproduce o kanya-kanyang pagpuproduction. Talagang isang cluster buo na solido na doon pa lang sa samahang buo at solido, talagang makikita bukas o sa makalawa, darating na araw, talagang malaking impact ng F2C2 sa samahan. Sa pagsusumikap ng samahan ng Louisiana na magkaisa sa pagiging aktibo, ay sinundan na ito ng mga naglalakihang interbensyon mula sa iba't ibang programa ng kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon. Mga pasilidad, makinarya at kaalaman ang kanilang baon hanggang sa kasalukuyan. Tungkol sa intervention, ang high value po naman ay napakarami na rin naibigay sa amin na intervention. So pagdating po ng F2C2, naandun na po ang lalong napakalaking pagbabago. Dahil kumbaga pagdating ng F2C2, yung aming mga ideyang medyo nanlulupay-pay at nanlalamig ay biglang nabuhay dahil sa clustering. Dahil sa clustering ay nakita namin na naandiyan na nga, sinabi ko kanina, pag ang samahan ay buo, talagang naandiyan ang tulong at ibaba ang mga programa. Dala ng benepisyo mula sa mga natanggap ng samahan sa DA4A ay nakita ni Ginoong Pedrito ang malaking pag-unlad ng kanilang kita, hindi lamang bilang grupo kundi pati na rin sa mga individual na miyembro nito. Po doon sa kitaan dahil po since 2016, nag-utay-utay po kami maggawa ng tableya by mano-mano. Panahon yon, ang kinikita lang ng samahan ay almost 1,000 a month. So ngayon po, nang dumating na yung mga intervention na nanggaling sa DA, at present po, talaga po kami nag-a-average ngayon ng 35,000 a month. Naman sa impact nung kinikita sa una-una sa samahan at membro, talagang hindi lang siya sabi, yung pangarap na tayo kikita sa kakao, ay pangarap lang, hindi lang drawing. Ngayon, nadadama na ng membro at ng samahan na talaga yung kakao na pinagsikapang itanim ay kumikita na. Para sa iba pang magsasaka at nagnanais na maging kabilang sa sektor ng agrikultura, patuloy ang panghihikayat ni Ginoong Pedrito na subukan ang pagkakakao. Ako po ay sa pamamagitan po ng aming samahan, ako po ay lubos-lubosan nagpapasalamat. Una ay sa aming mga dito sa bayan ng Louisiana, sa aming local chief executive, kasama na ang Department of Agriculture, na kami po ay nagpapasalamat na talaga pong sila ay full support sa amin na grupo. At talagang anuman ang aming hakbangin, anuman ang programa ng gobyerno para sa kakao na dumadaan sa LGU, talaga po nakakarating at nakakarating sa magsasakang kagaya ko. Lubos-lubos ang nagpapasalamat sa mga staff ng DA at ng nasa programang F2C2 na kami ay talagang hanggang sa ngayon ay patuloy kami ginagabayan. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20
20 sentimetro ang taas at 75 hanggang 100 sentimetro ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 sentimetro sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay. Kaya ikaw nauud ka. Bad uod ka. Alis ka dyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo bang may teknolohiyang ginagamit upang mas madali ang pagtukoy ng sukat at lokasyon ng isang sakahan? Ito ay ang geotagging. Mas mapapadali nito ang pagkalap ng mga datos gaya ng pagkuha ng saktong lokasyon at sukat ng lupang sakahan sa pamamagitan ng pagkonekta ng receivers gaya ng GPS devices, cellphones o tablets mula sa satellite. Ito ay nakakapagbigay ng eksaktong larawan na nagpapakita ng haba, distansya at katangian ng isang sakahan. Ilan sa mga benepisyo ng geotagging ay una, pag-identify ng lokasyon. Maaari itong gamitin upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga taniman. Ito ay makakatulong sa mga magsasaka at tagapamahala ng lupa na surian ang mga kondisyon sa iba't ibang bahagi ng kanilang lupa. Pangalawa, pagpaplano ng land preparation. Ang mga teknolohiyang may geotagging ay makatutulong sa mas maayos na paghahanda ng lupa, pag-aalaga ng mga taniman at pag-organisa ng mga proyekto sa taniman. Pangatlo at panghuli, pamamahagi ng impormasyon. Sa tulong ng mga mobile app at online platform, maaari ring magbahagi ng impormasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng geotagging. Maaaring magkaroon ng malawakang komunidad ng mga magsasaka na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karanasan at mga teknik sa kanilang mga ginagamit. Hays, sana malocate na rin yung para sa akin. Pakitag naman sa comment section, oh. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa geotagging, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture, RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil na impormasyon. At yan po ang hatid kong butil ng impormasyon. Yan, salamat Agri Daldal, Agri Dani. At yan ang po bumubuo sa bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po ang susunod nating talakayan sa tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At muli po tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations, Radyo Natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta, at Kiss FM 95.1. Mapanood din po ang ating programa sa ating Facebook page at YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. At pwede din pakinggan sa ating Spotify, Department of Agriculture, RFO 4A. Muli, ako po si Agri Dani Cadalos na nag-iiwan ng isang paalala at kasabihan. Ano ba yan, Dani? Panay ka na kape, kaya kape nalitan.
At tama po si James Serena sa ngalan po ng ating Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang